Pupunta ka sa kasal na yan. Gusto mo man o hindi, Lara. Kapag hindi ka sumipot, tapos na akong magbayad para sa pag-aaral mo. Naririnig mo ba ako? Basag ang boses ng tatay ko sa kabilang linya ng telepono, matalim at puno ng banta. Nakaupo ako sa maliit kong apartment sa Makati, nakatitig sa acceptance letter na nasa lamesa ko, isang bagay na walang sinuman sa pamilya ko ang nakakaalam. Tanggap ako sa isang graduate program para sa environmental engineering, isang bagay na pinaghirapan ko ng mag-isa. Ako si Lara, 22 taong gulang. Sa halos buong buhay ko, ako ang invisible daughter. Sa pamilyang iisang tao lang ang nakikita. Ang nakababata kong kapatid na si Jessica, siya ang paborito, ang golden child. Siya yung tipong kahit anong gawin ay tama. At bawat maliit na achievement ay parang piyesta kung ipagdiwang. Ako? Ako yung backup plan. Ang disappointment, ang taong nandyan lang para magmukhang mas angat si Jessica. Ang kasal na ipinipilit ng tatay ko ay ang big day ni Jessica. Ikakasal siya kay Miguel. Galing sa isang mayamang pamilya na may negosyo sa real estate. 2 beses ko palang nakikita si Miguel. At sa parehong pagkakataon, parang hangin lang ang tingin niya sa akin. Bagay na bagay sila ni Jessica. Parehong masyadong bilib sa sarili. Pa, may finals ako sa linggong yon. Sabi ko, kahit kasinungalingan yon, ang totoo. Graduate na ako. 3 linggo na. Ang nakararaan. Summa cum laude sa kursong Environmental Engineering. Naglakad ako sa entablado ng may honors, naging valedictorian ng batch namin, at tumanggap ng job offer na may sahod na 150,000 peso kada buwan bilang panimula. Walang nakakaalam sa kanila. Dahil hindi ko sinabi, tumigil na ako sa pagbabahagi ng mga tagumpay ko sa pamilya ko. Noong napagtanto kong wala naman silang pakialam. Makakapaghintay ang exams, sigaw niya. Minsan lang, ikasal ang kapatid mo. Akala mo ba nagpakahirap kami ng nanay mo na pag-aralin ka para lang talikuran mo ang obligasyon mo sa pamilya? Natawa ako nang mapait sa sinabi niya, kahit hindi ko pinarinig. Binayaran nila ang tuition fee ko noong first semester. 4 na taon na ang nakararaan. At simula noon, isinumbat na nila iyon sa akin na parang binilhan nila ako ng palasyo. Pagkatapos ng SEM na yon, ako na ang naghanap ng scholarships, nagtrabaho ng 3 part-time job, at kumuha ng student loans. Ako ang nagpaaral sa sarili ko habang sila tinatapon ang pera sa mga luho ni Jessica, mga designer bags, bakasyon sa Boracay, at kung ano-ano pa. Pag-iisipan ko. Sabi ko, wala kang dapat pag-isipan. Pupunta ka doon, magdadamit ka ng maayos at ngingiti ka. Kung hindi, kalimutan mo nang makakatanggap ka pa ng tseke para sa tuition mo. Nasa sayo ang desisyon. Binabaan niya ako ng telepono bago pa ako makasagot. Binaba ko ang phone ko at tumingin sa paligid ng studio unit ko. Hindi ito kalakihan. May maliit na kitchen at banyo na minsan amoy ulam ng kapitbahay. Pero akin ito, bawat piraso ng gamit, bawat plato, bawat libro lahat. Yun binili ko, gamit ang sarili kong pera. Walang ideya ang pamilya ko na matagal na akong financially independent. Katawa-tawa ang banta niya tungkol sa tuition. Wala na silang babayaran. Tapos na ako. Top of the class. At magsisimula na sa Verde Systems, isa sa pinakamalaking environmental engineering firm sa bansa. Nakatakda akong magsimula sa trabaho 2 linggo mula ngayon, pagkatapos mismo ng kasal ni Jessica na wala akong balak puntahan. Pero hindi yun alam ng tatay ko. Hindi rin alam ng nanay ko. At si Jessica, malamang hindi niya alam na nag-e-exist ako sa mundo niya. Kinuha ko ulit ang phone ko at nag-scroll sa family group chat sa Viber. Puno ito ng messages tungkol sa kasal flower arrangements, seating charts, fitting ng gown, rehearsal dinner. Nagpadala ang nanay ko ng halos 400 na litrato ni Jessica, suot ang iba't ibang wedding gown. Bawat isa, may caption na, "Napakaganda ng anak ko. Ang swerte ni Miguel. Ito na ang pinakamasayang araw natin." Kahit minsan,
Walang nangumusta sa akin. Walang nagtanong kung gaano kahirap ang huling taon ko. Sa kolehiyo, noong binanggit ko ang graduation date ko 1 buwan na ang nakararaan, ang sagot lang ng nanay ko, "That's nice." Anak, sabay lipat ng usapan tungkol sa bachelorette party ni Jessica sa Bali. Matagal na akong tumigil umasa. Si Jessica ang bida. Ako ang extra. Ganoon ang dinamika ng pamilya namin at hindi na yon magbabago. Pero ang hindi nila alam, hindi ko na kailangan ang approval nila. Nakabuo na ako ng buhay na wala silang kaalam-alam. Nasa mesa ko ang isang makapal na sobre. Sa loob nito ay isang manager's check na nagkakahalaga ng eksaktong ibinayad nila noong first semester ko. $65,000. Pinag-ipunan ko to ng ilang buwan, nagtipid sa pagkain, namuhay sa noodles at delata. Hindi ko to ibibigay dahil sa utang na loob. Ibibigay ko to para putulin ang huling tali na ginagamit nila para kontrolin ako. Ang kasal ay sa makalawa. Desidido na akong hindi pumunta. Pero gusto kong makita ang mukha ng tatay ko kapag inabot ko ang sobre. Gusto kong ma-realize niya na wala nang saysay ang mga banta niya. Sa gabing bago ang kasal, tumawag ang nanay ko. "Lara? Anak? Gusto ko lang siguraduhin na pupunta ka bukas. Nag-aalala ang daddy mo, baka hindi ka sumipot." Muntik na akong matawa. Nag-aalala? More like, nag-aalala sila sa sasabihin ng mga bisita kapag wala ako. "Pupunta ako." Sagot ko. Mabuti naman. Matutuwa si Jessica. Hinahanap ka niya. Kasinungalingan. 3:00 ang seremonya, pero kailangan nandoon na ang family by 1 p.m. para sa pictorial. At Lara, magsuot ka naman ng maayos. Gusto ni Jessica na maganda tayong lahat tingnan. Tiningnan ko ang simpleng navy blue dress sa cabinet ko. Disente ito, pero alam kong hindi papasa sa standards ni Jessica. Magiging maayos ako, ma. "Okay, anak. Try to be happy for your sister, okay?" Araw niya ito. Binaba ko ang telepono. Try to be happy for her. Parang hindi ko ginugol ang buong buhay ko sa pag-intindi sa kanya. Kinabukasan, ang kasal ay sa isang magandang garden venue sa Tagaytay. Dumating ako ng 1:15 p.m., late ng 15 minutes dahil nag-ipon pa ako ng lakas ng loob sa kotse. Napakaganda ng lugar. Puno ng puting rosas. Ang mga bisita ay nakabarong at gown, umiinom ng champagne. Nakita ko agad ang mga magulang ko sa harap. Kausap ang pamilya ni Miguel. Mukhang proud na proud sila. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ng mahigpit ang sobre. At lumapit. Nakita ako ng tatay ko at agad nagsalubong ang kilay niya. "Late ka," sabi niya ng malakas, kaya napatingin ang ibang bisita. "Traffic," pagsisinungaling ko. Tiningnan ng nanay ko ang suot ko at sumimangot. "Oh, Lara, yan ang suot mo? Ayos naman to." Sabi ko. "Pwede na yan," singit ng tatay ko. "Tara na, magpipicture na." Hindi ako gumalaw. Sa halip, inabot ko ang sobre sa tatay ko. "Ano to?" tanong niya. "Buksan mo." Binuksan niya ito at nanlaki ang mata nang makita ang tseke. "Ano to?" ulit niya. Pero ngayon ay litong-lito na siya. "Tseke. Yan na. Nagkakahalaga ng 65,000 disapons." Sabi ko ng malakas para marinig ng mga nasa paligid. "Yan ang eksaktong halaga na binayaran nyo noong first sem ko sa college. Binabayaran ko na kayo." Napasinghap ang nanay ko. "Lara, anong pinagsasabi mo? Ibinabalik ko na ang pera nyo. 4 na taon nyo nang isinusumbat sa akin ang tuition na yan. Tuwing hindi ko sinusunod ang gusto nyo, tinatakot nyo akong ititigil nyo ang pagpapaaral sa akin. Pwes, tapos na. Wala na kayong utang na loob na masisingil sa akin. Leverage? Magulang mo kami, Lara. Tinutulungan ka namin." Sigaw ng tatay ko. "Tulong?" Tumawa ako ng mapait. "1 sem lang ang binayaran nyo. Ako ang nagbayad ng lahat pagkatapos noon. Loans, scholarships,
3 trabaho. Ginawa ko lahat yun mag-isa habang tinatapon niyo ang pera kay Jessica. Nagsimula nang magbulungan ang mga bisita. Namula ang mukha ng tatay ko. Hindi ito ang tamang lugar para dito. Ikakasal ang kapatid mo. Alam ko. At aalis na ako. Hindi ako mag-iistay sa kasal. Pumunta lang ako para ibigay ang tseke at sabihin sa inyo na tapos na ako. Tapos na akong magpanggap na parte ako ng pamilyang to. Tapos na akong maging invisible. Akmang hahawakan ako ng nanay ko. Pero umatras ako. Lara, nakakahiya ka. Sinisira mo ang lahat. Wala akong sinisira. Sa unang pagkakataon, pinipili ko naman ang sarili ko. Tumalikod ako at naglakad palayo. Rinig ko pa ang sigaw ng tatay ko. Lara, bumalik ka dito! Pero hindi ako huminto. Tuloy-tuloy ako sa parking lot, sumakay sa kotse, at nagmaneho pabalik ng Maynila. Habang nagmamaneho, halo-halo ang nararamdaman ko. Takot, lungkot, pero higit sa lahat ginhawa. Malaya na ako. Ang sumunod na linggo ay puno ng galit na tawag at text. Hindi ko sila sinagot. Nag-focus ako sa paghahanda sa bago kong trabaho sa Verde Systems. Inayos ko ang apartment ko. Bumili ng professional clothes. At sinubukang wag mag-isip kung tama ba ang ginawa ko. 5 araw pagkatapos ng kasal, may kumatok sa pinto ko. Si Jessica. Pinagbuksan ko siya. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayong mag-usap? Mangyak-ngiyak siya. Pinasok ko siya. Bakit mo sinira ang kasal ko? Tanong niya. Umalis ako bago magsimula ang kasal, Jessica. Exactly. Nagkagulo ang lahat. Iyak nang iyak si Mama. Galit na galit si Papa. Bakit mo ba ginawa yun? Dahil pagod na akong tratuhin na parang wala akong kwenta. May kwenta ka. Kapatid kita. Talaga? Kailan mo huling tinanong kung kumusta ako? Kailan pumunta sila Mama at Papa? Sa mga events ko, natigilan siya. Anong events? Graduate na ako, Jessica. Summa cum laude. Valedictorian. Nag-speech ako. Walang pumunta sa inyo dahil walang nagtanong. Nalaglag ang panga niya. Graduate ka na? Bakit hindi mo sinabi? Dahil tuwing magkukwento ako, nililipat niyo ang usapan sa'yo. Sa sorority mo, kay Miguel, sa kasal mo. Walang space para sa akin. Napaupo si Jessica sa sofa, mukhang gulat na gulat. Hindi ko alam. Sorry, Lara. Hindi ko alam na ganun ang nararamdaman mo. Hindi mo alam kasi hindi ka nagtatanong. Sanay ka. Na ikaw, ang bida. Huminga siya ng malalim. Ano nang mangyayari ngayon? Magsisimula na ako sa trabaho ko sa Lunes. Magmo-move on na ako. Kung gusto mong maging parte ng buhay ko, kailangan mong maging interesado sa akin. Hindi lang kapag kailangan mo ako. Tumango siya. Susubukan ko. Proud ako sa'yo, ate. Umalis siya ng may bigat sa dibdib. Pero naramdaman kong naging totoo siya. Nagsimula ako sa Verde Systems at naging abala sa trabaho. Isang malaking proyekto ang binigay sa akin. Ang Manila Sustainability Initiative. Ito ay isang malawakang plano para ayusin ang water system at flood control ng syudad. Napaka-importante nito at malaking karangalan na makasama sa team. Isang araw, tumawag si Miguel, ang asawa ni Jessica. Gusto niyang makipagkita. Nagkita kami sa isang coffee shop sa BGC. Diretsuhin na kita, sabi ni Miguel. Mukhang problemado. Nangutang ang daddy mo sa akin. 100,000. Sabi niya, pambayad sa suppliers ng business niya. Nangako siyang babayaran ako after ng kasal. Pero ngayon, humihingi pa siya ng dagdag. Kumunot ang noo ko. Bakit siya mangungutang? Sabi nila financially stable sila. Yun nga eh. Sabi ni Jessica, sila ang nagpaaral sa'yo kaya naubos ang savings nila. Natawa ako. Miguel, P65,000 lang ang binayaran nila. Isang SEM. Ako ang nagbayad ng lahat. Sinungaling sila. At kung nangungutang sila sa'yo, ibig sabihin, baon sila sa utang at pinapaniwala lang kayo na mayaman pa sila. Namutla si Miguel.
Kailangan kong makausap si Jessica. Dapat lang. At payo ko sa'yo, hingin mo ang financial records nila bago ka magbigay ng kahit 5 duling. Ilang linggo ang lumipas, naging abala ako sa presentation para sa City Council. Ito ang magpapasya kung makukuha ng kumpanya namin ang kontrata. Gabi bago ang presentation, tumawag ang nanay ko. Umiiyak. Lara, ang daddy mo, inatake. Sa puso. Nanlamig ako. Ano? Kamusta siya? Stable na siya. Pero Lara, kailangan ka namin. Yung negosyo, walang magpapatakbo. Ikaw lang ang may alam sa business management. Kailangan mong umuwi at tulungan kami. Huminga ako ng malalim. Ito na naman, ang guilt trip. Ma, sorry na may sakit si Papa, pero hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko. May presentation ako bukas. Trabaho? Pamilya mo kami. Mas mahalaga ba yan kaysa sa tatay mo? Ma, nung naghihirap ako sa college, nasaan kayo? Ngayong may kailangan kayo, bigla akong naging importante? Kung kailangan nyo ng tulong sa negosyo, mag-hire kayo ng tao. O kaya si Jessica ang asahan nyo. Wala kang utang na loob. Sigaw niya at binabaan ako. Masakit. Pero alam kong tama ang desisyon ko. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang kinabukasan ko para sa mga taong hindi ako pinahalagahan. Kinabukasan, humarap ako sa City Council. Kinakabahan ako. Pero noong nagsimula na akong magsalita tungkol sa water reclamation at environmental impact, nawala ang takot ko. Alam ko ang ginagawa ko. Ito ang mundo ko. Pagkatapos ng presentation, lumapit ang boss ko na si Miss Gretchen. At nakuha nga namin. Thornberry Systems, Verde, ang nanalo sa kontrata. Nabalita ito sa dyaryo at kasama ang pangalan at litrato ko bilang isa sa mga lead engineers. Nakatanggap ako ng text kay Jessica. Nakita ni Mama ang article. Proud daw sila. Ilang araw ang lumipas. May dumating na package. Isang framed copy ng article at card. We always knew you were capable of great things. Love, Mom and Dad. Tinago ko lang ito sa cabinet. Proud sila ngayong may maipagmamalaki na sila sa mga kaibigan nila. Pero nasaan sila noong nag-aaral ako sa ilalim ng lampara habang kumakain ng instant noodles? Nakipagkita ulit ako kay Jessica. Sinabi niya sa akin ang totoo. Bagsak na ang negosyo ni Papa. Baon sila sa utang. Sinisingil na sila ng bangko. Ibebenta na nila ang bahay at lilipat sa maliit na apartment. Si Miguel at Jessica ay tumutulong, pero may limitasyon din. Humingi ng tawad si Papa. Sabi ni Jessica. Gusto kanyang makausap. Pumayag ako. Nagkita kami ng tatay ko sa isang simpleng karinderya, malapit sa bago nilang inuupahan. Malaki ang ipinayat niya. Wala na ang angas at yabang. Sorry, Lara. Sabi niya ng mahina. Nagkamali kami. Masyado kaming nag-focus sa imahe. Kay Jessica, nakalimutan ka namin. Hindi nito mabubura ang lahat ng sakit. Pero simula ito, salamat pa, sabi ko. Pero hindi na tayo babalik sa dati. Kung gusto niyo maging parte ng buhay ko, dapat pantay ang tingin niyo sa akin. Tumango siya. Naiintindihan ko. Sa huli, nawala sa kanila ang lahat ng material na bagay na pinapahalagahan nila ang malaking bahay, ang reputasyon, ang yabang. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Ako naman, patuloy na umaangat. Hindi dahil sa kanila, kundi sa kabila nila. Natutunan ko na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa palakpak ng iba, kundi sa respeto mo sa sarili mo. At sa wakas, pinili ko ang sarili ko. Kung nararamdaman mong ikaw ay laging nasa gilid, tandaan mo, hindi mo kailangan ng permiso ng iba para maging bida sa sarili mong kwento. Piliin mo ang sarili mo dahil ikaw lang ang tunay na sasagip sa'yo.